si Mark, sasamahan ko lang siya. Hindi. So, bago siya manalangin sa tithe and offering, gusto rin muna namin i-share yung nangyari sa amin ngayong linggo. Nakaka-bless si Lord sa aming mag-asawa. Naka-attend po kami ng couples retreat. So, 3 days po yun. At nakakatuwa po para kaming bagong kasal. Kasi, after din noon, ng mga lesson, mga lectures sa amin ng mga speakers, nagkaroon ng renewal of vows. Kaya, parang feeling talaga namin para kaming bagong kasal. Ayun. So, bago yun, gusto ko rin ikwento muna yung nangyari bago yun, nung naka-attend ko dito sa couples retreat. Nung Friday kasi nag-message sa akin si Pastor, sabi niya, gusto ko na maka-attend kayo ni Mark din sa sa event ng couples retreat. 3 days yon. So, una pa lang na nabasa ko yung message. Naku, kaya ba nating umattend doon? Kasi unang-una po, kami yung naiiwan sa tindahan, kanyang dalawa. Tapos si Mama busy na rin kasi nga, pasokan na. Mga bata, siya yung nag-aasikaso. Tapos, nung nag-chat ko si Pastor, tinawagan ko si Mama, Ma, ganito, gusto ni Pastor na ganito, na umattend kami. Anong masasabi mo? Ganyan. Sabi niya, wala, sabihin mo kay Pastor, pasensya na, hindi kayo makakapunta. Kasi walang may iwan. Tapos, sinagot ko si Pastor na sabi ko, Pastor, pasensya na, hindi kayo makaka-attend kasi nga, walang may iwan sa amin sa tindahan. Tapos, okay na, na-cancel na yung namin. Hindi, parang sana hindi na namin tinanggap yung invitation ni Pastor. Tapos, nitong Sunday lang, si Ate Su naman, yung umulit sa amin na ipag-pray nyo. Gusto kong pumunta kayo doon. Parang mas excited siya sa mapapakinggan namin, gano'n. Kaya, sabi niya, sige, ipag-pray nyo lang, ganyan. Mamaya, sasabihin ko kayo kung anong plan, anong desisyon, ganyan. Inausap ni Ate Susie, Papa, at si Mama, kung paano yung nila. Tapos, ang nangyari po, si Ate Su yung nagpresenta, siya yung nagbantay ng 3 days doon sa tindahan. Yun ang usapan po. Kaya, pag-uwi pa lang namin sa tindahan nung Sunday, naglaban ako. Yan, inayos ko na lahat. Para ako wala kang dadat ng labahin. Yung labahin ko na yun, 1 week yun. Kasi 1 week kaming nandun lang sa tindahan. Hindi ko maiwan si Mark dyan. Kaya medyo madami. Tapos natapos po ako maglaba 11 p.m. Tapos ang usapan namin, Monday, Tuesday kasi yung event. Monday, makapagluto na siya ng mga stocks namin sa tindahan para hindi na problema yung magbabantay. Tapos, kinabukasan po, okay naman siya, 5 p.m. gising na. Inaasikaso na niya yung mga dapat niyang lulutuin, ganyan. Nailabas niya na sa frozen, kasi frozen yung Tapos po ay, pagkagising ko, mga 7, kasi siya una nagigising sa amin. Dumating pa din si Pastor, kinamusta ko nakapag-register na kami online. Sabi ko, okay naman, ganyan. Tapos nung pagkalis ni Pastor, ito naman, uminik na, sobrang sakdo ng ulo niya. So, parang inaano ko, paano yung usapan namin ngayong araw na to, tatapusin niya lahat, para yung 3 days na yun, walang problema yung magbabantay. Luto na ba, ganyan. Tapos sige, sabi ko, sige, exit ka muna. Ako muna dito sa harap. Edi, maya, nung nagbabantay ako sa harap, lumapit ulit siya, sabi niya, tawagan mo si Joseph, sabi gano'n. Sabihin mo kay Joseph, kailangan ko ng dahon ng atis. Kaya nagpahanap kami ng dahon ng atis kay Joseph para yun yung ipapakulo, iinumin niya. Kasi sa Batangas po, yun yung mga nila, mga halamang gamot. Yan.
Tapos, edi naasikaso ko na, dumating si Joseph, napainom ko si Mark ng gamot niya. Yan. Tapos, pagkatapos doon, naasikaso ko na siya. Si Joseph naman, nagpaalam na, uwi na daw. Ako na lang ulit, mag-isa. Si Papa naman, uuwi din daw dito sa bahay. Bago siya umuwi, aalala pa siya, wala akong kasama. Kasi nga si Mark nasa kwarto. Parang siya na yung nagpapagaling pa. Tapos, nakikita kasi ako ni Papa nagagayak yung manok. Nandun ako sa may taguba, tapos sa bungad walang tao nakikita. Kaya sabi niya baka daw masalisihan, ganyan. Gisingin ko na lang daw yung isa, si Pok, yung kasama niya sa gabi. Pero inaano ko kako, hindi, okay lang. Tapos, nung maya-maya, bago umalis si Papa, nakasakay na siya sa e-bike. Dumating na ito sa Mark, bumangon na. So, yun. Parang sa naano na si Papa na may kasama na ako. Tapos, yun nga po, nagtuloy-tuloy, okay naman na si Mark. Medyo nagsasabi siya, masakit pa daw ulo. Pero yun, nagawa naman niya na makapagluto. So, 8 p.m. siya nakatulog ata, nakapag-exit. So, praise God, kasi naka-attend nga po kami kahit may mga ganong sitwasyon sa amin. At yung 3 days na yun, nakakatuwa kasi madami kaming nakuhang aral. Nakakatuwa yung mga namin. Yung unang aral na pagpunta namin doon kasi, tinitignan namin yung mga tao doon sa crowd. Sabi ko, bakit parang mga matatanda na yun nandito? Kasi nga, parang sa amin iniisip ko, 1 year pa lang kami nakasal. Iniisip ko para sa amin ba yung retreat? Kasi parang 1 year pa lang naman, gano'n. Parang pa lang naman, the fresh pa, gano'n. Fresh pa, yan. Kaya, tapos nung tumagal na, nakita namin sa table namin, yung pinaka-aga pa, parang kakakasal lang, 2 months. So, hindi lang pala kami yung pinaka-kakakasal lang. So, nakakatuwa po, ang daming mga shinare ni lecture po na sobrang nakaka-bless. Hindi namin alam yon. Yung 1 year na magkasama kami ni Mark, ay, ganun pala dapat, parang ganun. Madami kaming natutunan po. Tapos, yung last day po ng lecture, yung may kada table po, parang nanghingi po yung MC ng couples na magpapatotoo doon sa mga naaral dun sa 3 days. So, nakakatuwa po kahit yung mga pastor na po mismo na nag-share, parang makikita niyo po parang in love sila ng sa bawat isa, gano'n. Kilig na hindi sila mapaghiwalay, parang gano'n, parang balong kasal, ganyan. Kaya nakakatuwa po, parang yung pagkaka-in-love po nila, parang yung day 1 ng balong kasal, gano'n po. Feeling ko kaya sila gano'n dahil parang na-refresh nga po lahat. Ayun po sa niya po, sinabi po niya kasi yung pastor sabi na nakabukan po kami sa couples retreat. Noong Monday po, yun nga po sumakit yung ulo ko. Kasi hindi ko po makapilan na Lord, na kinausap ko sa Lord, will mo ba na pumunta kami doon bukas? As in, nireview ko na, Lord, kaya ko po ba na magpatuloy, na tumuloy sa 7th na yun, nire-review ko. In Jesus name, bumuloy ako. Pagkalipas ng isang oras, tinatawag si may kaming osip na kumuha ng atis para inumin, ilagay mo dahil ng atis. Pagkalipas na ng mga 2 oras, parang yung 3/4 ng sakit ng nararamdaman ko nawala. Sabi ko, Lord, napakabuti mo. Hindi mo po ako laruyan ka palagi para yung tugalan na namin mga hinaing. Parang magpatuloy ka lang kay Lord. Nandun yung love. Dapat yung faith mo matibay para manalahan ka lang na maayos as in sa galing sa puso at saka sa isip.
malalagpasan mo yung yung pagsubok. Kasi nga po nakapagluto na po noon, nakapag-prepare po ng maayos sa tindahan. Kasi nga po, kinabukasan punta na po kami sa event. Doon nga po, so unang pasok namin, nakikita namin mga matatanda nga po yung nakikita namin. Pagkalipas po ng siguro mga 30 minutes, ang mga kalipas, marami na pong dumating. Nandun po yung mga idara lang namin. Di yung nakapagkwentuhan po kami ng maayos. Nakapagkwentuhan din namin yung mga pagsubok sa buhay. May mga conflict na may iba't ibang problem na pinagdadaanan ng mag-asawa. Kung paano resolbahan yung mga problem sa bawat pamilya. Kaya nakaka-bless na nakapunta kami doon sa couples retreat na yun. Hindi na sayang yung pagpunta namin. Bali yung title po ng aming booklet, Inseparable, means hindi mapaghihiwalay. Yun nga po, basta nakaka-bless po talaga na para yung puso namin nabuksan para mas matuloy pa yung aming pagsasama. Para may share din po namin sa ibang couple na may mga pinagdadaanan na dapat pala ganito, dapat pala hindi pala pwedeng yung ganito lang. Yan po. Sige po, tayo po tayo ay pag-pray po natin ang ating tithes and offering. Lord, thank you po sa umaga ito. Nandito po kami upang ibigay ang aming ikapuwat handog. Thank you po sa blessing na aming natatanggap sa araw-araw. Upang makatulong sa pagpapalawig ng aming gawain dito sa simbahan, Panginoon. Thank you po sa mga pagsubok na aming pinagdaraanan. Hindi lamang po ang samot na langit sa pangalan ni Jesus. Amen. I was advised